How many of you are excited to hear the Word of God? Say amen. How many? How many? Yan, pati ako excited na mga anak. Okay? Alright, so simulan na po tayo. I want you to focus because continue po tayo doon sa ating nasimulan. Yung pong ating pinag-uusapang series. Amen? Sino sa inyo may hilig manood ng mga Korean series? Siyempre, hindi lahat ay amen dyan. Tama? So ito pong ating ginagawa is series. Meaning to say, continuously, nagtuturo po tayo sa sets ng passages na ating babasahin right now para po sa mga first-timers, sa mga hindi nakarinig nung unang tatlong series na ating ginawa. Okay? So let's read it again. One more time. Basahin po natin ulit. Ang sabi po rito, but the fruit of the Spirit is love. Naituro natin yan. Joy. Naituro na rin natin. Peace. Naituro na rin natin. So today, we are coming into the word long-suffering. Sabi nyo nga, long-suffering. Then, meron tayong kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Alright? So ngayon, sa gabing ito, alam nyo naman, ang main title ng ating series is about Lord, fruits for more. So I want you to close your eyes and look up the sky. Bakit i-close kung naka-look up sa sky na? Please look up the sky and say with conviction, Lord, fruits for more. Lord, fruits for more. Isa pa, Lord, fruits for more. Lord, fruits for more. Amen. And thank you, Holy Spirit, na nasa series 4 na tayo right now. Amen. How many of you are excited? Tayo po, we are so glad na meron pong mensaheng ganito binigay si Lord sa atin. No po? Kasi po, ito pong passages na ating binasa, kung titingnan mo, love, joy, peace, parang simple-simple lang. Pero po, I believe, sa tatlong series na ginawa natin, marami tayong natutunan. Tama? Yung mga nakarinig, marami pong natutunan. So tonight, importante po natin pag-usapan because our focus is about long-suffering. Sabi mga long-suffering. At naniniwala ako tonight na hindi tayo masyadong excited, no po? Dito, alam ko kung bakit. Alam niyo kung bakit? Kasi po kung halimbawa, magkakaroon ng conference this week. Magkakaroon ng conference, no? Starting next week. Monday, merong conference naka-assign about, and the topic is about love. Naku, palagay ko, puno. Puno yung conference hall. Maraming a-attend, maraming pupunta, maraming makikinig. Tama? Then, the following day, Tuesday, next Tuesday, meron na namang conference. It's all about joy. Nako, sigurado yan, unahan pa sa ticket. Marinig lang ko yung topic na yan. Tama? And then, the following day, Wednesday, it's all about peace. Aatindulit ako dyan kasi marami akong problema sa buhay. Gusto ko ng peace. Tama? How many of you wants peace in their life? Amen? So, aatin tayo dyan. Pero alam niyo po ba, pag pinag-usapan long-suffering, naku, mahirap mag-invite dyan. Mantako mo, may conference pag-usapang long-suffering. Tama? Hindi maganda yan. Hindi ako aatin dyan. Mantako mo, suffering pag-uusapan, pagkatapos long pa. Amen? So tonight, maganda po itong topic na to, if you will ask me, because ito pong topic na to is, bakit maganda pag-usapan? Because every one of us suffered one day in your life. Tama? Lahat tayo dumaan ng problema, lahat tayo dumaan ng issues, ng storms, ng difficulties sa buhay. Kaya po magandang maunawaan po natin to. And if you have a ball pen, if you have a cellphone, take note. Kasi po magpapalakas po ng loob to sa bawat isa. Amen? But listen to me mga anak. As I said, nobody will stand in the line kapag po merong conference about long-suffering. Bakit suffering? Bakit maganda pong pag-usapan yan long-suffering? Hindi ba nakakalungkot pag-usapan yan? But listen to me mga anak, hindi ako prophet. But I will prophesy to you tonight. Because very one thing that is sure is everybody's gonna have a time of suffering in their life. Maaring nag-suffer ka na the last week, sinagot na ni Lord ang prayer mo, o maaring iba sa inyo nagsasuffer na right now.
O huwag kang matutuwa because meron darating na suffering sa'yo one day. Hindi po maiwasan ng suffering. Hindi maiwasan ng trials. Hindi po maiwasan ng pagsubok sa buhay. Lahat po tayo dadaan dyan. At habang buhay ka, at habang may hininga ka, dadating sa buhay mo yan. Unexpectedly. At kaya po gusto ituro ni Lord to sa inyo because ito po isang fruit ng Spirit na kailangan hindi mo makalimutan. Because once the time came na meron ka ng suffering na pagdadaanan, tatatag ka because, narinig ko na yan. Alam ko na yan, ba't dumadaan ako sa suffering? Amen? Ang suffering po, in other words, is meron kang sorrow, meron kang grief, meron kang misery, meron kang anguish, meron kang storm, difficulties, trials sa buhay na pinagdadaanan. At sasabihin ko po sa inyo, wala tayong escape dyan. Pero tatanungin ko sa iyo, sino sa inyo gusto nang hindi dumanas ng suffering? Taas ang kamay. Taas ang kamay. May nagtaas pa rin. Junel, nagtaas ka ng kamay mo. Ipagpe-pray ko na kayo ngayon, mamaya. Mauna na kayo. Amen. Alam niyo po, habang di ka nawawala sa mundo, dadaan ka ng suffering. Ngayon, kung ayaw mo na, di mauna ka na. Tama? Hindi ka makakaiwas sa suffering, mga anak. Habang buhay ka, iba't iba yan. And I want you to realize na ito yung tinuturo ni Lord sa atin tonight. No? Na one of you is makakaranas ng too much suffering at sometimes very long. Amen? Kami po ni Pastor Jomar, kahit hindi tanungin si Pastor Jomar, ako, myself, ang dami ko na pong dinaan ng suffering. And sometimes it's too long. Right now, ang dami ko pong dinadaan ng suffering. Pero halata ba? Hindi, di ba? Bakit naman ako papahalata? May Diyos akong buhay. Dahil meron tayong hinihintay na blessing, so much suffering ang pinagdadaanan ko po. At alam ko na yan, spiritual battle yan. Hindi ako papadala dyan, amen? Kaya nga tinuturo ko to sa inyo para aram nyo rin. Tama po ba? So, the topic tonight is something that you're going to need to understand. Kasi nga lahat tayo, ayaw nating malaglag sa pananampalataya kapag may dumating na suffering. Ayaw natin yan. But whether you like it or not, daranas at daranas ka niyan. At kaya nga you need to focus sa message ni Lord tonight. You need to focus on the Lord tonight. Sa buhay mo, simula tonight. Because this is something essential and critical. Sabihin mo nga, essential and critical. One more, essential and critical. At bakit ko nasabi yun? Because the first three fruit that I shared to you about love, joy, and peace are something that God gives you. Ulitin ko ulit ha. Yung love, yung joy at peace na nauna, yung tatlo, that is something na binigay sa'yo ng Diyos. He gives you love, He gives you joy, He gives you peace. But the next three na ituturo ko sa inyo, especially this long suffering, no po, including this one, our topic tonight, meron pang kindness at meron pang goodness. These are three fruit deals with what God give to other people. Ito yung tatlong mensahe ng Panginoon na ibinigay sa'yo para sa ibang tao. Tama? Long suffering, kindness, gentleness, yan po yung mga darating na topic. Kindness and goodness. Tama? Bakit? Bakit ko nasabi yan? Kasi po, ulitin ko ulit ha. Ito pong tatlong ito deals with what you give to other people. Hindi kagaya nung naunang tatlo, binigay ng Diyos sa'yo. And this long suffering is very important for me to discuss with you seriously. You know why? Kasi nakita ko po in my 18 years na pagpapastor, more than 18 years, glory to God. Nakita ko po na kahit na malalim ng believer, kahit na malalim na sa pananampalataya, pag dumating sa suffering, lalo na kung very long, nawawala. Nalalaglag. Bumabagsak ang pagtitiwala sa Diyos. Amen? Are you with me? When they enter into the realm of suffering,
Kahit na leader pa ng church yan, sometimes bumabagsak yan. Kaya po, importante na mag-take note tayo right now. At may mga bago tayo rito, importante po na maintindihan nyo to. Amen? Most of the time po, nagre-resulta sa pagsuko sa calling. Most of the time, sumusuko sa trials and difficulties because of this long suffering. And part of my job today as your pastor is to try to get you prepared para may handa kayo before it comes. Para alam nyo na ang gagawin nyo before it happen to you. At hindi nyo po ito maririnig sa akin dahil may faith ka naman, hindi ka daranas ng suffering. No. You will not hear that in LRC pulpit. Hindi nyo po maririnig sa pulpito ng LRC na dahil believer ka naman, na dahil may pananampalataya ka naman kay Lord, hindi ka daranas ng suffering. No. Wala pong exemption to. But always, sinasabi ko po sa inyo, kapag nasa Panginoon ka, daranas ka man ng suffering, hindi ka exempted, but you are protected. Amen? Protected ka na. Kasi wala ka namang reliyon, meron ka relasyon. Tama? Wala po tayong reliyon dito, as the presider says earlier. In fact, ang suffering po, you don't need to look for it. You don't need to invite it. You don't need to search for it. It will come to you one day, and it is a fact. Katotohanan po yan na daratnan ka ng suffering sa buhay mo one day. Amen? And I believe, marami na sa inyo dumanas ng mga trials at pagsubok. Marami sa atin nag-suffer na sa buhay na ito. Amen? Sino yung mga nag-suffer na rito? Taas ang kamay. O, kita nyo, lahat tayo, wala po exemption dyan. Lalo na kapag may calling kang nilalakaran. Lalo na pag sinabi mong, Lord, I will serve you. Nako, maniwala ka. Uulanin ka ng suffering. Amen? Kaya po tinuturo natin ito sa pulpito. Now, let me give you first of all the definition of long suffering. Ano ba yung definition ng long suffering? And I want you to take note kasi po mahirap intindihin to. The definition of long suffering is to suffer long. Grabe, tayo ba? Malalim nun ah. So much anointed ka ha? Amen? No, seriously speaking. Ang definition po nito is to allow a long period of time to elapse before you lose your temper. Yan po ang long suffering na tinatawag. Meron pong period of time for you na inaalaw ni Lord before you lose your temper. Bakit po before you lose your temper? Mga anak, listen to me carefully. If you have established your relationship with the Lord Jesus Christ, sometimes He allowed you to suffer for a reason. Not all to punish you, hindi pa para pahirapan ka, o hindi dahil may nagawa kang pagkakamali. That's not the case every time. Sinabi ko na sa mga preaching ko before, na kapag ikaw nagpagamit kay Lord, lalo kang uulanin ng suffering. Kaya ka dumadaan ng problema, kaya ka dumadaan ng difficulties because you're doing something right. Siguro yung mga bago nalilito, huwag po kayo malito. Kasi po, may pagsubok ang Panginoon sa buhay natin na inaalaw niya kasi gusto niyang makita kung hanggang saan ang pananampalataya mo. At nangyayari po yan. Come on, palakpakan niyo si Lord. Thank you po sa unang palakpak. Amen? Now, kapag ikaw dumadaan ng long suffering, it's like we are giving God a deadline. Bakit ko nasabi yun? Kasi po, Lord, hanggang kailan ba ako magsasuffer sa aking pinagdadaanan right now? Lord, hanggang kailan ba itong problemang to? Lord, hindi ko na kaya, hanggang kailan ba to? Dahil nagkakaroon ka ng suffering sa buhay mo, naku-question mo ang Diyos at parang binibigyan mo siya ng deadline kung kailan ka niya sasagutin. Sa mga nakakaintindi, say amen. Tama? Marami tayong problema sa buhay. May problema ka sa pamilya, sa trabaho, sa health, family issue, relationship issues, lalo na sa pera issues. Tama? Marami yan. Pagkatapos, nagsasabi ka ba kay Lord, meron ka pang problema sa ministry issues.
Marami po yan. Amen? Ngayon, sometimes feeling mo, nagsasuffer ka, so much, nagsasuffer ka, ang tagal na. So kapag ganun ang tingin mo kay Lord, kapag sinabi mo, Lord, hanggang kailan ba matatapos to? This is what I said. Why I said na binibigyan mo ng deadline ng Panginoon kung kailan kanya sasagutin, which is wrong. Amen? The reason why you pray is para mangyari ang kalooban ng Panginoon. In His perfect will, in His perfect time. So kapag nagsasuffer ka again, ang sasabihin mo lang, Lord, thank you sa vitamins. Last month, vitamin C. Ngayon, vitamin D. Vitamins po yan. Sino sa inyo yung mga nakaranas na ng maraming vitamins dito, kaya matatag na, amen? Yes! Sabihin mo lang, Lord, I'm not complaining. I know you have a purpose. Thank you sa vitamins. Ganun mo lang haharapin yan, mga anak. Amen? Kaya huwag mong tanungin ng Diyos kung kailan matatapos. Amen po ba? Tandaan niyo po, He's always merciful to us. His grace is so much to us. Yung ginising ka pa lang niya every morning is a blessing. Alam niyo ba yun? Kasi marami nang hindi nagising, ikaw gising na gising. Yung ang feeling mo, I'm still here. Hindi ako nawawala, Lord. Nandito pa rin ako. Yung binibigyan pa rin ni Lord na activities yung iyong mga limbs. Nakakatakbo, nakakalundag, nakakasayaw ka pa dyan. Di ba? Samantalang iba, hindi na makagalaw sa kalagayan nila sa buhay. So we are so many things na ipagpapasalamat sa Diyos. Ang dami po. Amen? And yet we have the fearlessness to try to have an attitude to question Him. Panginoon, bakit ba ako dumadanas sa so much suffering? No. You don't need to ask the Lord. He knows what He's doing. Amen? His thoughts and His ways are higher than yours. Alam niya ang ginagawa niya para sa'yo. Positive ka lang sa bawat nangyayari sa buhay mo. Kasi kapag nagpa-negative ka, talo ka. Sabi mo sa katabi mo, kapag negative ka, talo ka. Amen? So, very practical na paliwanag. Kapag may mga pagsubok tayo sa buhay, long suffering is the ability to endure difficulties. Kaya ka dumadaan ng long suffering na long pa, kasi tinitingnan ni Lord kung hanggang saan ang endurance mo. Tama? Endurance sa offenses, or even delays without giving it to anger. Yung ang tagal-tagal mo ng delay sa sweldo, pinag-pray mo yung trabaho, tapos hindi mo alam na de-delay pala sweldo diyan 3 buwan. Yung kahit na de-delay na sweldo mo, na andito ka pa rin, nasa training ka pa rin, nasa church ka pa rin, nasa prayer meeting ka pa rin. Ano mga tinitingnan ni Lord? Tama? Yung na-delay ka pa lang ng 1 linggo, sweldo mo, hindi ka na nagpakita sa church. Tama? Alam nyo, yung endurance, it is a spirit-produced strength that allow us, tayo mga believer, to remain calm under pressure. Amen? That's the reason bakit ka may Diyos. Kasi dahil may Diyos ka sa buhay mo, kalma ka lang. Amen? Ang dami pa nga dito, na-experience ko, gaya ni Mariano, ilang buwan walang trabaho. Mariano, yung nag-testify kanina. Oh, tumaba pa nga eh. Di ba? Ang dami pong ganyan. Sa Abu Dhabi lang, ang daming walang trabaho, nagtabaan pa. Kasi alam nila na may cell group, aatin ako dyan, may pagkain dyan. Sila pa yung unang-unang nagsasharon, amen? Hayaan nyo na, wala kang trabaho eh. Tama? Sino ba yung mga Sharonian dito? Yung mga balot ng balot? Yung hindi pa nagsisimula, na-preserve na, amen? So, okay lang yan. So, meaning, you are calm under pressure. Kahit wala akong trabaho, nandiyan man ang mga kapatiran, alam ko hindi ko pabayaan. Atin lang ako ng church, atin lang ako ng cell group, may pagkain daw, busog na ako. Tama? Wise. Yan ang mga wise. Amen? Pero believe me, huwag ka naman pupunta rin dahil sa pagkain lang.
Isama mo yung pagkain, pero may spiritual na pagkain, tama? Amen? So, hindi halata dahil kalmado ka lang. Bakit? Because alam mo na may Diyos. Tama po ba? Then you have the character of forgiving those people who wrong you. Sino dito yung dumating na sa kanyang pananampalataya na kahit ano sabihin ng tao sa kanya, wala siyang pakialam? Alam niyo, dumating na ako roon. Kahit ano pa sabihin ng tao behind me, I don't care. What important to me, sasabihin ng Diyos. Dahil hindi naman sila Diyos. Kahit ano sabihin niyo sa akin, wala akong problema niya. Hindi kayo ha, yung ibang tao. Wala akong problema doon. Kasi ang pinoproblema ko, sasabihin ng Diyos. Kasi one time, darating ako sa langit, ang kaharap ko yung Diyos, hindi naman sila. As long as you know your relationship with God, you don't need to worry. Hayaan nyo sila. Amen? Ang dami na problema sa mundo, sasama ka pa. Tama? Hayaan nyo sila. Do what you ever want to do for the Lord. Amen? Amen po ba? Lalo na yung mga bagong atin dito, pupunta-punta kayo dyan, mga born again, hayaan nyo sila. Dahil biblical ang pinag-uusapan natin dito. Amen? By the way, may singit ko lang, Pastora. By the way po, listen to me kayo, pumasok lang sa isip ko ngayon. Dahil po nag-a-apply tayo ng permit sa St. Andrew, marami pong mga tanong doon na sinagot natin at sinabi ko lahat sa mga leaders in church. If ever somebody asks you, anong denomination ng LRC Alain? Ayan, listen to me, lalo na mga church, mga leaders, no po? Tayo po is Full Gospel Pentecostal Church. Ulitin ko ulit. LRC is Full Gospel Pentecostal Church. Pag sinabing Full Gospel, we study the Bible from cover to map. Ano yung map? Di ba likod ng Bible may mapa? O yun, from cover to cover tayo. Meaning, wala tayong iniiwasan. Lahat pinag-aaralan natin. Then, pag sinabing Pentecostal, this is the difference about evangelical. Evangelical po, they believe in the Holy Spirit but they don't practice the works of the Holy Spirit. Amen? Narinig niyo po ako? Tayo po Pentecostal, we believe in the works of the Spirit. Without the Holy Spirit, we cannot speak with boldness to anyone. Amen? It's the work of the Spirit. Kaya nga po pag tayo nag-lay hands, meron pong na-slain. Hindi natin sila ibabangon. Hayaan natin sila because that's the work of the Spirit. And we know who the Spirit is. He's the third person of the Trinity. Kaya nga sabi ni Lord sa Bible, it is good for you that I will go so that the Holy Spirit, the advocate, will be with you. That is our belief. Amen? So, diniscuss ko po sa mga leader ng church yan. Sinasabi ko sa inyo, okay? Tayo po is full gospel, hindi tayo half gospel, hindi tayo one-fourth gospel, full gospel. At kaya tayo Pentecostal, we believe in the works of the Spirit. Tayo po, we jump like King David. We shout like King David. We dance like King David. Pag tayo nagpuro kay Lord, all out. Hindi tayo nahihiya because we know, doon po sa langit, maingay yung worship doon. Sino gusto makarating ng langit? Sabi po sa Book of Revelation, kung gusto mo makarating ng langit, dito pala magsanay ka na. Kasi po ang worship doon, parang tunog ng kidlat at kulog. Gano'ng kaingay yun. So, hindi pwedeng nakatayo ka lang, nak. Bless na bless ka sa buhay mo. Ang ganda ng trabaho mo. Ang tagal mo nang walang anak, nagkaanak kayong bigla. Pagkatapos nabigyan ka ng promotion, nagpupuri ka kay Lord, nakaganon ka lang. Sabi ni Lord, sana hindi ko na binigyan pagpapala to. Si King David nga, haring-hari. Diyos ko po. Tinanggal yung corona, tinanggal yung tsapa, tinanggal lahat. Nagsasayaw na parang baliw. Dahil kulang pa ro yun sa lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay niya. And that's the reason why we called our church Full Gospel Pentecostal Church. Amen? Amen? Are you with me? Now, tuloy tayo sa pinag-uusapan natin. Amen? So tonight, I've got 3 simple points na ibibigay sa inyo for us to understand us this more. Bakit ko sinasabing tungkol sa long suffering? And here's number 1. Listen to me carefully. Sabi ko po, number 1, suffering is a part of the Christian's journey. Ayan. Tandaan nyo, if you have relationship with the Lord, magsasuffer ka one day. Whether you like it or not, it's going to happen.
You cannot avoid it. You cannot escape it. You cannot deny it. Mangyayari po yan. Suffering is a part of Christian life. You will encounter suffering through your Christian journey. Read the Bible. Wala pong tao roon na ginamit ng Diyos na hindi dumaan sa suffering. Bago ang testimony, meron mo ng testing. Amen? Amen. And as a matter of fact, you will read the scriptures and you will meditate it carefully. As I said, lahat ng mga karakter na ginamit doon, dumaan ng suffering. Kaya hindi tayo exempted, mga anak. Kung sila nakaranas sa suffering, tayo rin dadanas sa suffering. For example, kilala natin si Job, no po? Hindi natin mayaalis yan. Kilala ng lahat yan. He suffered a lot. Nagising siya isang umaga, he lost his riches. Ang sabi ng Bible, si Job, ang isang taong napaka-bless. Isang tao na walang kasalanan. Ang sabi ng Bible yun, ang sabi ng Panginoon about kay Job. Pero dumanas siya na so much suffering. Nawala ang kanya 10 anak, namatay lahat in one day. Imagine niyo, 10 anak namatay in one day. Isipin niyo mabuti yan. He lost all of his 10 children just in one day. Namatay silang lahat. Lahat ng kayamanan niya na walang parang bula. And on the top of it, nakita niya na nagkaroon siya ng sakit na hindi sinabi exactly ng Bible kung ano sakit yon. He got himself a situation that he got sick. Habang hindi sinabi ng Bible, but the symptoms describe na para siyang malalaking buluto na tumubo sa kanyang katawan, covering him from head to toe. Grabe, no? Mantakin mo yun, ayaman mo, paggising mo ng umaga na wala lahat yung kayamanan mo. Think of it. Put your situation in Job. Lahat yun. 10 anak niya, one day, kasama ng kanyang mga kayamanan na wala lahat. At yung sakit na meron siya, sobrang kate, sobrang hapde. From the top of his head to the crown of his feet. Amen? Amen. And then he had the marital challenges. Nawala na lahat, namatay na mga anak mo, yung asawa mo, problema pang malaki. Dahil yung asawa niya, sa halip na damayan siya, challenge pa siya. Ang sabi sa kanya, tingnan mo yung nangyari sa'yo? Sa laki ng pananampalataya mo sa Diyos mo, sa dami mong ginagawa sa Diyos mo, sa dami ng pagsamba mo sa Diyos mo, ganyan ang ginawa sa'yo. Tingnan mo ang nangyari. On the top of it, yung mahal niyang asawa, ginanon pa siya. Tingnan nyo. Kung ganyan ang mangyari kaya sa'yo. Amen? Pagkatapos, he has an unsupported friends. Yung mga kaibigan niya, basahin niyo po yung Book of Job. Yung mga kaibigan niya na best friend niya, ang sabi sa kanya, mali ang pananampalataya mo kasi may ginawa ka yatang mali. Amen? Amen? At ang sabi ng mga kaibigan niya, because you did something wrong. Although Job did not do anything wrong. So I would like to take this opportunity to tell you all that you got to be very, very careful when you allow someone to be your friends. Doon ko po nakita yon. Mga best friend niya, nilait pa siya. Samantalang nung may pera siya, dikit na dikit sila. Piliin nyo, mga kaibigan nyo, mga anak. Are you listening to me? Amen? Piliin natin mga gusto natin kaibiganin. Because being a friend doesn't mean you talk and come up with a good solution always. Oy, ito, mahal na mahal ko ito, kaibigan ko ito, kasi pag may problema ako, dumarating ito eh. Because for me, kung tatanungin niyo ako, being a good friend is sometimes, hindi lang palagi kang present, palagi kang ready na dumamay. Kahit na nawala na ng pera yung kaibigan mo, kahit na naghirap na yan, naandoon ka, hindi ka mawawala. Amen? Sa nangyari po kay Job, ganon. Amen? Kasi ang tunay na kaibigan, dumadaan ka sa problema, yung matapik ka lang sa balikat. Kapatid, ano nangyari sa'yo? Huwag kang mag-alala, kayang-kaya mo yan, malalagpasan mo yan. Tama? Hindi nung nalaman wala ka na, iniwan ka na. Hindi pa tunay na kaibigan yan. Amen? Narinig niyo po ako?
At kung nabasa nyo at na-meditate nyo na yung book ng Job, alam nyo po, makaka-relate ka sa topic natin tonight about long suffering. Kasi po, yan po lagi basihan ko eh. Yan po nangyari sa buhay ni Job. Grabe po yung nangyari sa buhay niya. Pero po tingnan nyo after niyang malagpasan nyo na hindi siya bumitaw sa kanyang faith, ano sabi ni Lord? Dinoble niya, tinriple niya yung kayamanan niya later on. Ibinalik lahat ni Lord yung mga nawala sa kanya. So, paano kung yung pinagdadaanan mo ngayon, testing lang sa'yo? 1 year and 8 months po akong dumaan sa testing bago ako naging pastor dito sa Abu Dhabi. Amen? Narinig nyo na yun. Sumusweldo na ako na 8,000 plus, bigla naging 1,600. Natanggal ako doon sa 8,000 plus, naging 1,600. Dumaan ako ng 1 year and 8 months doon. Sa struggle na yon, pero hindi ako nawala sa church, hindi ako bumitaw. Yung pala, tatawagin ulit ako, bibigyan ako ng 15,000 na sweldo, gagawin pala akong pastor sa Abu Dhabi. Paano ko sinukuhan ko yung 1,600 na nawala na ako? Pastor, hindi mo na ako makaka-attend kasi naghahabol ako ng sweldo kasi alam mo naman, 8,000 na sweldo ko, bigla naging 1,600. Long suffering, 1 year and 8 months. Grabe, no? Ang tagal noon. Pero hindi ako bumitaw. Tapos yung company nagtanggal sa akin, siya pa rin ang kumuha sa akin. Halos dinoble sweldo ko. Yung pala, magtatayo ng church dito sa Abu Dhabi, LRC. Wala pa kayo noon. Pero si Pastor Jomar, kasama ko na ron. Tama? Yung pala yung gagawin niya. So bago mangyari, kailangan mo na dumaan ka talaga sa long suffering to test your faith. To test your endurance. Amen? Kasi alam niya na magtatayo ng church. Kung di mo pinagdaanan yon, saan ka? Baka isang nagrebelde pala, umayo ka na. Si Jesus nga, dinisciple na, naghudas pa. So ilang hudas ang lalabas dyan? Say amen. Tignan mo yung katabi mo. Hindi ko sinabing yan, tingnan mo lang. Amen? Amen? How about si Daniel? Si Daniel po, no? Like Job, he didn't do anything wrong, but he also suffered so much. Alam niyo yung story ni Daniel? Mantang mo ihagis ka sa gitna ng mga leon? How about si Joseph? Si Joseph, buong pamilya niya, itinakwil siya, ibinenta para maging slave. Naging slave siya sa bahay ni Potiphar. Yung asawa ni Potiphar tried to seduce him kasi gwapo si Joseph But he refused. But yung asawa ni Potiphar nag-lie. Sabi niya, gusto niya akong i-rape. So, ano nagawa? Kinulong. How many years siyang kinulong? Amen? Pagkatapos yung jail body niya, yung kasama niya sa church, sa jail, unang lumabas, nakalimutan siya. Sabi, sige ako bahala, paglabas, tutulungan kita. Nakalimutan siya for many years. Amen? Pero tingnan yung nangyari, kung pag-aaralan yung buhay ni Joseph, kaya siya dumaan ng so much suffering. Mismong pamilya niya, dinelay siya. Alam niyo kung bakit? Because he is on his way to destiny. Amen? Alam niyo nangyari, tama? So, while on his way to his destiny, nag-suffer siya ng so much. Even though he did not do anything wrong. Imagine niyo yun. His suffering was one thing after another. It was a long suffering. One issue right after the other. Ang nangyari kay Joseph. Pero later on, siya is naging second na pinakamataas governor sa buong Egypt. At yung pamilya niya lumapit sa kanya, hindi siya nakilala, pero pinatawad niya later on. Tama? Tingnan nyo ang mga istorya sa Bible. Kaya don't ask the Lord why you are suffering. Because ang gusto ni Lord, magtayo ka ng malaking cell group, alam niya yon. At kaya ka dumadaan dyan kasi magkakaroon ka ng maraming cell group. O, yung malalakas na amen dyan, palakpakan mo yung sarili mo. Alam mo yung sinasabi ko, amen? Paano ka bibigyan ni Lord ng malaking cell group? Yan daming problema niyan. Maliit pa lang yung problema, hindi mo na kaya. Tama? Amen? At minsan, di natin alam kailan matatapos ang suffering natin. Merong ngayon, merong bukas, merong aabutin ng taon. At kaya ako nandito ngayon para palakasin ang loob ninyo.
Biblical yan. Huwag kang mawala. Alam niyo po ba, merong instances sa Abu Dhabi na, grabe, no? Nabalitaan ko na lang, kaya pala umalis. Magmula mo nang dumating siya sa LRC Abu Dhabi, 5 months na siya, sunod-sunod ang problema niya. Kaya sabi niya, alis na ako dyan, nawalang bigla, naglaho. Kasi, hindi niya alam ito siya sabi natin. Kaya nga sinasabi ko na sa iyo, because that's part of your journey. Hindi po ang pagtanggap kay Lord is nakahiga sa bed of roses. Wala pong ganon. Amen? Amen? May mga taong nagme-message sa akin, may mga taong nakakausap ako, alam niyo kung ano sinasabi? Magtatanong sila, kailan daw ba matatapos yung isyong pinagdadaanan nila sa buhay? Kailan daw sasagutin ni Lord yung mga panalangin nila? Kailan daw sila makakaahon sa kalagayan nila? At sa totoo lang, sometimes I have to question myself and I wonder, God, why is it one thing after the other, one challenge after the another, and why it keeps on going on? Bakit dire-diretso? Tama? Tingnan niyo po ito. The boys, ito pong Hebrew boys, they got thrown into the fiery furnace. Alam niyo yan, tama? Si Shadrach, si Meshach, si Abednego, wala naman silang kasalanan. Ang sabi lang sa kanila, lumuhod kayo sa estatwang to. Tama? Sabi, lumuhod kayo. Pag hindi kayo lumuhod sa estatwang to, iahagis ko kayo sa apoy. Meron ba silang maling ginawa? Hindi sila lumuhod. Kasi kilala nila ang Diyos nila. Hindi sila luluhod sa Diyos-Diyosan. Bakit ako luluhod sa Diyos-Diyosan? Kilala ko ang Diyos ko. Gawang tao lang yung Diyos na yan. Hindi sila sumunod. Pagkatapos, inahagis sila sa apoy. Di ba ang istorya? Wala ni isa mang buhok nilang nasunog. Dahil si Jesus kasama nila doon sa loob ng fiery furnace. Come on! Hallelujah! Hindi ka bibitawan ng Diyos. Basta matatag ka sa pananampalataya mo. Amen? How about si Paul? Si Paul po, sa lahat ng mga pinagdaanan niya, all the hardships, all the sufferings, at alam natin lahat bakit siya nag-suffer. Why? Because of the gospel. Because he shared the gospel to other people. He shared the word of God. At tandaan nyo, pag nag-share ka ng word of God, you are sharing Jesus Christ to others. Amen? Because from the beginning is the word is with God, and the word is God. The more na sinishare mo ang gospel sa others, si Jesus ang sinishare mo sa kanila. So si Paul, the Bible did not say something wrong about him. Wala siyang ginawang mali. But because of his obedience to his assignment, because of his obedience to his calling, fulfilling his purposes in life, pinakulong siya, pinahirapan siya. Amen. So sa tingin mo, yung nangyayari sa suffering sa'yo, walang purpose? Meron yan. Sila nga, dumaan eh. Ano naman ang exemption mo? And mo sa Paul, alam natin nangyari. Saan na? Alam natin nangyari sa Panginoong Jesus. Di ba? Ano nangyari sa kanya? That even though He's the King of all kings, the Lord of all lords, the God of all gods, He suffered so much sa cross para lang bigyan tayo ng kaligtasan. Amen? Even Him is not exempted sa suffering. So, why you complain about your suffering? Tama? Bakit ka magko-complain sa pinagdadaanan mo? And I don't want you to accept and believe the mentality of theology that will make you think that there is nothing that you did wrong. Wala naman akong ginawang mali. Bakit ako dumadaan sa ganito? Ako na magsasabi sa iyo, sometimes yung ginagawa mo ang tama, lalo kang dadaan sa ganyan. Tandaan nyo yan. Yung pinag-uusapan natin dito, tandaan nyo po. Para hindi kayo bumitaw sakali man dumating yon. Wala naman akong ginawang mali. May mali ba? Wala naman. Pero bakit ako dumadanas ng ganito? Kasi nakita mo na ngayon na kahit wala kang ginawang mali, meron ka kasing destinasyon. Amen? Palakpakan nyo kasi Lord. Come on. Amen? Huwag mo isipin na may ginawa kang mali. Because tonight I will tell you that's not always the case. Because I believe that all Christians, and my Bible bears it out,
My Bible said it, na ikaw at ako, tayong lahat daranas sa suffering sa buhay na ito. Can I hear an amen? Whatever we do, whatever you like it or not, it will happen to each and every one of us. Kaya huwag kang magtaka. Amen? Tatagan mo ang paniniwala mo at pananampalataya. Tama? That's why it called faith. Forsaking all, I trust Him. Faith, F-A-I-T-H. Forsaking all, kahit na gano'n pa kabigat yan, I will just forsake it. I will just trust Him. That's faith, amen? Come on, give Jesus a big clap over Him, please. Now, makinig mabuti. All of the people who went through suffering in the Bible, in the end of the story, they came out their situation victorious. Yun ang nakita natin. Lahat ng isinampul ko sa inyo, lahat sila dumating sa punto na victorious in the end. Ang Panginoong Hesus, nakaupo sa kanang trono ng Diyos Ama ngayon. Victorious kahit na 33 years siya naghirap dito sa lupa. Amen? Job lost everything in one day. But by the time you get chapter 42 verse 10, it says God gave Job double all that he lost. Ibinigay ng Panginoon lahat. Si Daniel, he got elevated and promoted. Si Joseph became the prime minister of the whole country of Egypt. The Hebrew boys, they prospered and became a living testimony to all. Si Paul, siya ang sumulat ng more than half ng New Testament. Amen? And Jesus raised from the dead after 3 days. As I said, right now, He was sitting in the right-hand throne of the Father. So dumaan man sila ng suffering, may victory in the end. Sabi mo sa katabi mo, kung dumadanas ka man ng suffering, sabi mo sa katabi mo, kung dumadanas ka man ng suffering, may victory yan in the end. So mga anak, listen to me, whatever you're going through, by the time you get to it, kapag nalampasan mo lahat yan, kapag hindi ka bumitaw sa pananampalataya mo sa Diyos, God is going to bring you out on the other hand. And you're gonna be better than when you started it out. Mas maganda resulta kaysa nang pumasok ka sa problema, mas matindi resulta na mangyayari sa buhay mo. Amen? Come on, parang wala ka kwenta-kwenta yung palakpak nyo. Amen? Mas magiging masagana ka pa, mas magiging matagumpay ka, mas magiging malakas ka, mas magiging anointed ka pa. Amen? Kailangan mo lang lagpasan. Amen? Kailangan mo lang lagpasan, mga anak. Tama? Ako, tingnan nyo, 8,500, naging 1,600 for 1 year and 8 months. Nung nalagpasan ko, biglang 15,500 sweldo ko. Kita nyo, danas na danas. Si Pastor Jomar lang Gaano karaming trials na dinaanan niya bago tumayo to LRC na to. Alam niya ng mga pioneer dito, amen? Lahat po tayo dadaan, di tayo exempted. Amen, are you with me? Nasusundan niyo po ba ako? Palakpakan niyo ko si Lord, come on, malakas sa palakpak. High five mo yung katabi mo, sabi mo, tiis lang kapatid. Sabi mo, kapit lang kay Lord. Matatapos din yan. Sabi mo sa kanya, daanan mo lang, huwag mong tambayan. Amen? Number 2, at sabi ko rito, long suffering means it won't go away quickly. Pag sinabi pong long suffering, hindi talaga matatapos sa mabilis. Kailangan ko pong pailala sa inyo mga anak. Because sometimes, kapag may pinagdaraanan tayong difficulties, ang gusto natin, bukas tapos na. Nakadepende po kay Lord John. Amen? And the question is, why does God let it keep it going? Bakit po hinahayaan ni Lord na mag-suffer ka na matagal? Ito magandang tanong to. Bakit nga ba? Tama? Pwede naman sandali lang. Bakit ang tagal? Kahit alam niyang halos bumitaw ka na, kahit alam niyang pagod ka na, bakit ongoing pa rin ang trial sa pinagdadaanan mo? Mapapatanong ka na lang talaga. Tama? Lord, bakit ko kailangan pagdaanan ng lahat na ito? Why do I need to go through suffering for so long? Lord, please, kailan ba talaga matatapos to? Basahin po natin 1 Peter. At sabi po rito, but may the God of all grace, who called us to His eternal glory by Christ Jesus,
after you have suffered a while. Ano sabi niyan? After you have what? Suffered a while. Now, my question to all of you is, do you know how long is a while? Sagot. Meron ba nakakalam sa inyo gano'ng katagal ang while? Sabi kasi dyan, it's a while. Tama? So what does it mean? Mga anak, listen. Pag sinabi po ng Bible that you have suffered a while, it's about seasons. Alam natin sa Bible na mayroong seasons for everything, right? Amen? Alam ko, gusto nang matapos agad. Gusto mo matapos na agad, ma-over na quickly. But something just don't go over quickly. Kasi meron po mga seasons yan. And do you want to know why? Mabuti lang nagtanong kayo. Amen? Because God is trying to accomplish something after you have suffered a while. Meron siyang gustong maranasan mo, ma-accomplish mo sa buhay mo after that season of your life. After that while. Meron siyang gustong mangyari. Kaya ka dumaraan sa season of suffering. Number one. Ano yung number one? Ang sabi ko rito is perfect. Kaya ka pala dumadaan sa season of suffering para He has to perfect you. Yan ang number one. Kasi nung hindi ka pa dumadaan sa problema, hindi ka pa perfect, sa konting delay lang na sweldo, gusto mo nang tumalon sa Macta Bridge. Ilang araw na delay? 3 oras. Amen? Gusto niya maging perfect ka para kahit na 2 buwan, 3 buwan kang walang trabaho, malaman mo, kaya ka walang trabaho kasi bibigyan ka ni Lord ng bagong trabaho. Amen? Tinitingnan niya lang kung hanggang saan ka. He wants to perfect your thinking, your faith unto Him. Amen? Yung pakiramdam mo na kailangan tama pa rin, hindi nawawala. Somebody say, to perfect you. Ang ibig sabihin po ng perfect is to bring you to a place of completion. Yan po yung gusto ni Lord. In other words, to repair and restore. Amen? In other words, to repair what's broken. To restore what's been taken. And bring you to a posture and a place of being complete. Amen? Napakabuti ng Diyos. Kaya pala dumarang ka sa suffering sa buhay is para sa sarili mong benepisyo. Kita mo? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sa bawat pagsubok at suffering na daranasin mo, meron ka kailangan lesson to learn. Amen? Bakit ulitin mo pa yon? Alam mo na kung bakit nagkaganon. Huwag ka nang bumalik doon. Amen? Listen to me. Kaya pala wala kang makasundo. Ang mga tao hindi mo makasundo. Kaya pala hindi mo makamit ang pagpapala ng Diyos na gusto niya ibigay sa buhay mo. Kaya pala hindi ka ma-promote sa trabaho inaasa mo. Hindi ka makarating sa lugar na gusto ng Diyos para sa iyo. Listen to this. It's because sa kalagitnaan ng iyong suffering, you lose your faith and trust in Him. Amen? You lose your faith and trust in God. Si Pastor Jomar nyo, ang tagal na walang trabaho niyan. Kung bumitaw yan, di wala tayo dito ngayon. Amen? Before He was able to complete you, kailangan mo na makita niya yung faith at trust mo sa Kanya. Talaga bang nananampalataya ito? Grabe ito pag nagtaas ng kamay eh. Grabe, nakapikit pa, umiiyak pa nga eh. Sige nga, subukan ko nga kantiin to, sabi ng demonyo. Lord, tandaan nyo, ang demonyo nagpapaalam sa Kanya bago kantiin. Natandaan nyo si Job, nagpaalam muna kay demonyo? Tama? Ang sabi na, parang hindi nyo alam siya sabi ko ah. Sabi ni Satan kay Lord, Lord, pwede ba kantiin ko tong anak mo to, si Job? Kasi kaya naman nakakapagpuri sa ito dahil sobrang yaman eh. Kaya naman nakapagpuri sa ito kasi sobrang dami ng blessing sa buhay eh. Lord, kakantiin ko lang. Ano sabi ni Lord? Sige, wag mo lang patayin. So kung may pinagdadaanan ka, alam ni Lord yan. Kung yaman ay galing sa demonyo, alam ni Lord, huwag kang mag-alala. Manatili ka lang, huwag kang bumitaw. Amen?
Kasi sa kalagitnaan ng suffering natin, ang dami pong bumibitaw. Ang daming nawawala. Ang daming nagle-left the group. Amen? Say amen. Come on, kung alam mo yung sinasabi ko, palakpangan natin Holy Spirit sa revelation niya sa gabi ito. So, kung nagsasuffer ka man sa current situation mo right now, you just gotta stay in it. Because God can work it out for you. Siya ang gagalaw sa sitwasyon na meron ka. Tama? Can I hear a loud amen? Now, to give you a very practical example. Now, kayo pong mga kababaihan. Kapag kayo nagpunta sa salon para magpakulay ng buhok, tama? Amen, amen. Para mag-straight ng buhok. Amen? Gaano katagal? 5 oras! Grabe, no? Hindi ba kayo naiinip sa tagal? Di ba? Hindi ka naiinip. Why? Kasi pag tumayo ka ron, ano yung tsura mo? Ayoko na. Ang tagal. May lakad pa ako. Amen? So pag tumayo ka na ron at hindi mo tinapos, at tumayo ka doon sa kinaupuan mo, bago matapos yon, ano yung tsura mo? Na hindi ka tapos. Hindi ka makakaalis doon, gaano mang kainit, gaano mang kadaming ginagawa sa buhok mo, hindi ka pwedeng umalis. Why? Kasi hindi pa tapos ang process. Ganon din sa Panginoon. Kaya ka dumadaan sa pagsubok because may process kang dinadaanan. Tama? At na-bless ako sa testimony ni Marian kanina. Amen? Nasaan si Marian? Yun, no? Na-bless ako sa kanya kasi during EGR, lumapit talaga sa akin yan. And I praise God dahil po talagang nag-manifest sa kanya yung EGR sa buhay niya. Amen? Nag-manifest po sa kanya. Hindi na hinayaang tumagal sa puso niya yung hindi pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa kanya. Alam niyo mga anak, pag na-born again ka, kasama yon. Kailangan magpatawad ka kahit ito pag ginawa ng tao sa'yo. Kasi kung hindi ka magpapatawad, ikaw ang magsasuffer dyan. At huwag mo tanongin si Lord, ba't ganun ang buhay mo? Ba't ganun ang pakiramdam mo? Kasi ayaw mo magpatawad eh. Si Lord nga nagpatawad, ikaw naman. Amen. Magpatawad ka. And I'm so blessed sa buhay ni Mariano po. I'm trying to make a point to what I'm trying to say right now. For all of you to understand that whatever is happening to you, you need to stay still. Gaano man kabigat yan, mananatili ka, hindi ka mawawala. And let God do whatever He wanted to do sa'yo. Hayaan mo si Lord. Ako nga, naka-travel ban, isipin nyo. Naka-travel ban ako, meron tayong encounter sa Pilipinas this coming July. Tapos hindi ako makakauwi. Tapos naghihintay tayo ng police report. Kukuha ko ng police report dahil sa permit na kinukuha natin. May kaso ako, judiciary. Wala naman akong ginawa kasalanan. Paano pag na-approve yung ating St. Andrew in Jesus' name? Kailangan ng police permit. Kukuha ko ng police clearance. Meron akong ganung case. Pagkatapos, hindi ako makakauwi kasi meron akong travel ban. But thank you, Jesus, for the vitamins. Meron ba ginawang mali? Wala. Ba't ang dami kong pagsubok? Kasi may gagawin si Lord. Ganun lagi ang thinking kasi may gagawin ang Diyos. Kaya ka dumadaan ng pagsubok. Amen? Gusto mo maintindihan niyo yan. I'm trying to make a point to you. You are a believer of Christ. You are a follower. You are a Bible believer Christian. Hindi ka reliyosong tao. Meron ka relasyon sa Diyos. Tama? So the verse says He want to perfect you. Bring you to completion. Finishing the work that needs to be done to repair and to restore you. Amen? Now, you might be suffering that only He wants to perfect you. But number 2, ang sabi ko is, sabi dito sa 1 Peter 5:10, to establish you. Amen? Bakit ka nagsasuffer for a while? To establish you. Yan ang number 2. Bakit ang dami ko dinadaan ng pagsubok? To establish you. Ano ang sabihin to establish you? To confirm your direction in life.
Tama? Kaya nga ini-establish ng Panginoon para yung way mo tama at hindi ka paliko-liko. Para yung decision mo tama. Kasi sa dami ng pinagdadaanan mo sa buhay, you are always talking to Him. Kasi pag may problema tayo, kailangan ang kausap mo ang Diyos, hindi yung barkada mo. Tama? Kaya pala dumaraan ka ng suffering is because God wants to give you a clarity. Kailangan magkaroon ka ng direction sa buhay. Clarity about what's supposed to be your doing. What's supposed to be you're going to do in your life? In the next move of your situation. Tama? Practical example mga anak. Marami sa atin nagkakaedad na. Tama? Ako, nagkakaedad na ako. Ilang taon na ako? 26. Sino nagsabi na? 26? Nak, lapitan mo ako mamaya ha? Ibe-bless kita. Oy, mas mababa yun, 20. Siyasadya mo niya, iba. Ako po 58 years old na, hindi halata, no? 59 na this year. Parang 58 lang, tama? This year, 59 na po ako. Tama? Kung di po ako dumaan dyan sa tinatawag na establishing yung Lord yung buhay mo, hindi ko po alam kung nasaan na ako ngayon. Ikaw, lingunin mo. Kung matagal ka na dito sa LRCLA, lingunin mo yung buhay mo noon sa buhay mo ngayon. Di ba dinedirect ka ni Lord? Tama? Kung di ko nakilala si Lord, baka deadball na ako ngayon. Lubog na lubog ako sa sigarilyo, sa alak, sa droga. Bago ko siya nakilala, lubog na lubog po ako dyan. So, yung mga suffering natin to establish you. Dumadaan ka sa suffering, dapat natututo ka na. Bakit babalikan mo pa yung buhay na yun? Hindi na ako babalik dyan. Whatever happened, excuse me, hindi na ako babalik dyan. Amen? Pag uuwi ka, nakita mo sa duty free shop, grabe, no? 5 black label, may payong na sa kabag na kasama. Grabe, kahit na doon pa kasama niya, hindi na ako babalik dyan. Amen? Naiwasan ko ng pag-inom, ba't iinom pa ako ulit? Tingnan mo yung katabi mo, kaya pabata ng pabataya, walang bisyo yan, sabi mo. So kung meron mga bago rito, alam niyo po yung bisyo sa mga bago, no po, first timer. Ang bisyo po, masarap lang yan kasi bata ka pa. Umidad kayo na kasing edad ko, tingnan natin kung nadating sa'yo ng bisyo. Umidad ka ng 58, 59 hanggang 60, tingnan natin kung paano maningil yung bisyong yan. Salamat sa Diyos, 2003, binitawan ko na yan. Amen? Kaya ako po sa church na to, sa LRC po, baguhan ng buhay dito. Hindi tayo kagaya ng ibang church na nag-church, paglabas, inuman. Born again experience. Kaya nga, life, harvest, restoration. We want to restore you back to original plan of God sa buhay mo. Amen? Palapakan nyo kasi Lord, come on. Amen? Baguhan po ng buhay dito sa LRC. Amen? Amen? Narinig niyo po ako? So, hindi mo kailangang i-avoid ang suffering. No? Hindi mo kailangang mag-quit during suffering. You keep walking. Even though meron suffering. Tandaan niyo mga anak, God wants to bring some direction for your life. And the only way He can do it is use suffering sa buhay mo. Kasi pag may suffering sa Kanya, tatawag eh. Tingnan niyo, lahat nga na nag-church dito, may suffering eh. I-try niyong imbitahin yung mga ganda sweldo. Yung walang suffering sa buhay. Yung maraming benefit sa trabaho. Hindi sasama sa iyan. Try mong i-invite yung dumadaan ng suffering. Sasama yan. Anong oras ang church? 8:30. Nako, 6:30, andito na. Kasi punong-puno ng suffering sa buhay. Amen? Tama? Ginagamit talaga ni Lord yan para makita niya na makuha niya yung attention mo. Are you there? Narinig niyo po ako? So, wag po kayo maguguluhan. Dapat nyo maintindihan itong mga bagay na to. Bakit ka kailangan mag-suffer? For the Lord to establish you. I don't know to whom I'm preaching here today. Hindi ko po alam kung sino ang pinatatamaan dito ni Lord. Pero po, ang gusto kong matandaan ninyo, the reason why I'm standing here in front of you, because nakatayo pa rin ako sa dami ng suffering. Nakatayo pa rin ang mga pastor nyo sa dami ng suffering.
At gusto namin maintindihan nyo na ang suffering is for your own good. Hindi ka kailangan magreklamo. At yung mga ganitong message, hindi nyo po ito maririnig sa faith na pinanggalingan natin. Tama? Hindi ko pa narinig to. 35 years ako daw, wala akong narinig na ganito. Amen? Sa totoo lang, I don't know where you are now in your life. Hindi ko po alam kung ano kalagayan mo sa buhay. But I can promise you this. Every one of you who are present here, or those of you who are listening to me online, kung meron man tayo online, lahat ng naandito, whether you like it or not, habang nabubuhay tayo, dadaan ka sa suffering. But suffering is for your own good. Sabi mo sa katabi mo, for your own good. You will experience long suffering, but it's for your own good. So habang dumadaan ka sa suffering, nasa iyo na yon how you will handle it. Ngayon narinig mo na, nasa iyo na yon how you will stand firm in your faith. How you will stand firm in your calling. How you will stand firm in your relationship with the Lord of all lords, with the King of all kings, with the God of all gods. Amen? Kaya ka nandito, kaya namin ito sinasabi sa inyo, tama? So you have the choice. After tonight, you have the choice. Susukuan ko ba yung suffering niyan? Hindi. Huwag ka sumuko. Next slide, please. Sabi po sa next slide, to strengthen you. Una, to perfect you, to establish you. Pangatlo, bakit ka dumadaan ng suffering? To strengthen you. To help you to think right and feel right in your emotions. Pinalalakas ka ni Lord. Kasi po mga anak, tingnan nyo, kapag emotional umiiral, wala tayo sa ayos eh. Tama? Dahil dumadaan ka sa hirap, sa problema, emosyon ang gumagana sa'yo. So kaya ka pala pinadadaan ni Lord sa so much suffering for you to have the strength para palakasin ka niya kasi nakikita niya na yung suffering na pinagdadaanan mo, nananampalataya ka pa rin sa Kanya. Hindi ka pa rin nawawala para maging tama yung lahat ng takbo ng isip mo at desisyon na gagawin mo. Thank you sa 5 nag-amen. Sa 10. Sa 25 na nag-amen. Palakpakan nyo nga si Lord. Come on, please. Alam mo yun, yung kahit na may emotion ka, hindi natin maalis yan. Kahit na may emotion ka, pero nasa tamang lugar ang pag-e-emote mo. Tama? Hindi basta emotion lang. You're going through long suffering so that you can start thinking right. Kasi di ba pag may pinagdadaanan ka, Panginoon, ano po bang gagawin ko sa sitwasyon na to? Amen, 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 amen. Tama? So dahil hinihingi mo kay Lord John, bibigyan ka niya ng wisdom. Dahil nandoon ka pa rin. Nakakapit ka pa rin. Hindi ka pa rin bumibitaw. Tama? Kasi wala naman talaga tayo ibang iasahan kundi ang Diyos lang. Amen? Hindi ka aasa sa 5-6, mga anak. Huwag kayo aasa roon. Papatayin ka noon. Amen? Luluhod ka, magka-cry out ka, magsisik ka ng God's presence. Tama? So, ang Panginoon, gagabayan ka kapag yun ang ginawa mo. Kasi tama yung takbo ng isip mo, tama yung desisyon. So, pinapalakas ka ni Lord pala pag may suffering. Tama? Amen? Kasi sometimes, iba-iba ang naiisip natin kapag dumadaan tayo sa pagsubok. Silipin mo nga yung row sa left, saka row sa right. Silipin mo nga. Silipin mo yung buong row. Tingnan mo. Sino ba yung dumadaan sa pagsubok niya ng mali ang pag-iisip? Silipin mo nga. Baka may kilala ka dyan. Mamaya, ipag-pray natin. Huwag kayong mahiya. Amen? I discovered in the course of my life, mga anak, na kapag po ako dumadaan ng maraming problema, it made me look back and think, true, na dahil doon sa mga pinagdaanan kong yun, tumatag ako. Alam nyo, dahil sa maraming pagsubok na pinagdaanan ko, tumatag ako right now. Kasi kung di ako pinagdaan ni Lord doon, wala tayo rito ngayon. Tama? Hindi tayo bibigyan ni Lord ng mga mensaheng ganito, yung wisdom na ibinibigay ni Lord sa atin kasi nakikita niya na tama ang iyong puso. Na even though mayroong mga pagsubok, tama yung decision mo. And this is the reason why we have this such wonderful message from the Lord right now.
Revelation ni Lord yan, mga anak. Tama? Kasi maniwala man kayo, hindi. Many people are unstable pagdating sa kanilang emotion. Emotionally unstable. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, hindi ako yon. Sabi mo, hindi ako yon. Kasi wala namang aamin dyan. The more na inaamin mo, lalo kang palalakasin ni Lord. Tama? And listen to me, when you are emotionally unstable, tama? You fall for anything. Pag ang emotional mo unstable at meron ka sama ng loob, you will fall for anything. When you're emotionally unstable, isipin mo na kapag may mga taong nangaapi sa'yo, isipin mo na tama sila. Kasi unstable yung emotion mo. At sometimes, isipin mo pa that you think na deserving ko itong pinagdadaanan ko right now. Kasi may sinasabi sila sa'yo, at sasabihin mo naman sa sarili mo, deserving ko tayo kasi ang emotion mo unstable. But God is trying to get your thinking and emotion right. Sa gabing ito, yun yung gusto ni Lord. Yung makita niya na malakas ka kahit na meron ka pang pinagdadaanan. Amen? And finally, next verse, next slide. To settle you. Kita nyo, after you have suffered a while, season, to perfect you, to establish you, to strengthen you, and the last one, to settle you. Ano po ibig sabihin nito? Sige nga please. Next slide. Next slide. Sabi rito, to make you stable. Matatag. Amen? Kasi po, we need stability in this life. Kapag hindi ka stable sa buhay na to, makinig kayo sa akin mabuti, malalaglag ka. In all aspect of your life. Lalong-lalo na sa paghawak ng pera, mga anak. Natahimik bigla. Amen? Dapat stable tayo dyan. At tandaan nyo, sisingit ko lang, hindi kasama sa notes. Habang tumatanda ka dito sa abroad, dapat stable ka. Ang dami pong tumanda sa abroad, ibinigay lahat sa pamilya, pag-uwi sa Pilipinas, 50 na siya, 60 na, walang tumulong sa kanya pabalik. Hindi ko sinasabi na huwag kayong tumulong. Don't forget your future. Okay, may pinag-aaral ka, okay, may mga anak ka, okay, meron ka mga tinutulungan sa Pilipinas. But don't ever forget yourself. Dahil ang pamilya natin sa Pilipinas, maaalala ka lang kapag may problema sila. At ang problema, lagi sila may problema. Kaya lagi ka naaalala. Experience ko po yan. 33 years na po ako rito. Tingnan nyo, 59 na ako. Anytime pwede na ako umuwi. Kung di ko nakilala si Lord, tapos. Wala na pong mangyayari sa buhay ko right now. Dapat you need to know how to hold your money. Hard earn yan. Tingnan nyo, wala pa ako kay Lord. Di ba? Amen tayo lahat dito, mga kalalakihan, o kahit nakababaihan. Pag-uwi, grabe barkada, inom dito, painom doon. Pagbalik dito, kakayod ka na naman 2 taon kasi lahat ng inuwi mo, pinainom mo. Walang natitira sa atin. Tandaan nyo po, ang trabaho mo, hindi 100% na trabaho mo yan in the next 10 years. Mabuti na lang, nakilala natin si Lord. Binigyan ka ng wisdom. Hindi ko sinasabi huwag kayo tumulong, but you need to handle your money wisely. And you know what is the main thing na gagawin mo? Magbalik ka para sa Panginoon. Yan lang ang ginawa ko. Nakakilala po ako 2002 kay Lord. June. Pagdating ng March 2003, 9 months, pinag-aralan ko yung giving. Simula 2003, hanggang ngayon, naka full-time na ako, andun pa rin yung giving, hindi po namin inalis yan. Wag na wag niyong aalisin yan. Because giving, tandaan niyo hindi ka nagbibigay, sumusunod ka pa lang. Dahil lahat ng meron ka galing sa Kanya. Dapat mo maunawaan yon. Pati yung buhay mo galing sa Kanya, buhay ng mga anak mo galing sa Kanya. Anytime na gusto niyang bawiin yan, wala kang magagawa. So pag nagbigay tayo sa church, huwag niyo po isipin na nagbibigay ka, sumusunod ka pa lang. Hindi ka pa nagbibigay.
Ibinabalik mo sa Kanya, hindi ka nagbibigay. Ibinabalik mo kasi galing sa Kanya yon. Simula po 2003, ginagawa ko yan up to this moment. Yung para kay Lord, para kay Lord. Hindi po mapipigilan yan. Amen? Diyan po kami umasenso dahil sa pagbibigay kay Lord. Amen? Are you there? Palakpakan nyo kasi Lord. Come on, please. Kaya ako napunta rin sa usapan kasi yung stable, stability. Kaya ako dumadaan ng maraming suffering kasi it's taking so much time because God wants you to be stable. Kasi po mga anak, tandaan nyo, pag yung faith mo nakita ni Lord, i-establish niya lahat yan. And remember this, when you go through suffering, you need to understand that nothing can come in your life, kagaya sabi ko kanina, without the approval of God. Lahat yung may approval ng Diyos. Kahit na namatayan ka pa, may approval si Lord doon. Kaya kailangan matuto kang tumanggap. Huwag mo sabihin, Lord, nanay, sasama ako sa'yo. Tinadyakan ka, ayaw mo naman sumama. Sabi mo lang yun eh. Mga anak, nung namatay po father ko sa mother ko, isang araw lang ako umiyak. After noon, yung aking pagluluksa, ibinuhos ko sa sharing of word doon sa Lamayan. Bakit? Bakit? Sangin niyo ako bakit? Kasi one day makakasama ko naman sila. Nauna lang sila eh. Alam niyo kung bakit marami nagluluksa? Listen to me carefully. 3 taon ng patay, may itim pa rito. Alam niyo bakit? Because they don't even know where their parents went. Hindi nila alam kung saan napunta ang nanay at tatay nila nung namatay. Kaya importante na yung faith mo, i-share mo sa mga magulang mo. Ikaw ang magro-role model sa kanila. Dahil alam mo ang kaligtasan, alam mo kung paano pumunta sa langit. Nasa Bible lahat yan. He is the only way. There is no other way. There is only one name given under heaven for which man could be saved. And His name is Jesus. Nothing else. Amen? Hindi sa magandang gawa. Hindi dahil mabuting tao ka, pupunta ka ng langit. Wrong. Ang mabuting gawa, kasunod na lang. Mauna muna si Jesus sa buhay mo. Amen? Amen. Nandiyan ba tayo? So, yung stability ng faith mo, stability ng lahat ng pinaniniwalaan mo, kailangan ng Diyos yan. Kaya ka dumadaan sa suffering. So, everything that you go through something is your opportunity to demonstrate to yourself and to God. Para ipakita mo kay Lord na, Lord, kahit ang dami kong pinagdadaanan, alam ko, Lord, kaya ko to. You are working behind the scene. Lord, greater is He who's in me than He who's in the world. Lord, alam ko, Lord, na all things work together for good. Ano mang atake ng kalaban sa akin, alam ko, Lord, Genesis 50:20, what the enemy is meant for evil, He will always turn it for good. Tama? Alam ng Diyos yan. He is a miracle worker, way maker. Amen? So kung meron kang ganun pananampalataya sa gitna ng troubles mo sa buhay, grabe, makukuha mo lahat yan. Tama? Kaya ka pala dumadamas ng long sufferings because God wants to establish you. He wants to confirm the direction of your life. Grabe, ang daming pagsubok na dinaanan ito, anak to. Dahil hindi siya bumitaw, alam ko, nakita ko, direkta na buhay nito, alam ko sa patungo to. Kasi hindi ko bumitaw eh. Marami kasi, kaya lang magtaas ng kamay sa Diyos kasi wala namang pagsubok eh. Pagdating ng pagsubok, bumitaw. Are you there? Narinig niyo po ako? Come on, kung naintindihan mo ako, palakpak mo si Lord. Come on. Matatapos na po tayo. Here's the last message, final. The Holy Spirit empowers you to suffer long. Kita nyo? The third person in the Trinity, the Holy Spirit, our advocate. Amen? Amen? Our comforter. Amen? He comforts us in times of trouble, trial, and difficulties. Our leader, Holy Spirit yun. At kaya ka nagsasuffer pala is para ma-empower ka lalo. Hallelujah, tama? To empower you. Tingnan po yung sabi ng John 16:17. Nasabi rito, nevertheless, ito yung sabi ko kanina, I tell you the truth. Si Jesus ang nagsasalita rito before He go back to His Father in heaven. It is to your advantage, ano sabi? That I go away. I will go back. For if I do not go away, the Helper will not come
to you. Dinidiinan po natin yan sa encounter. And I believe yung mga nag-encounter nito, naiintindihan nyo na yun. Tama? Ang Holy Spirit po is the third person in the Trinity. At siya yung kasama natin right now. Jesus Himself said that the Holy Spirit, our advocate, our helper, He will empower you to suffer long. So kung meron ka pinagdadaan ng trials at pagsubok, ang sabi ng Bible, He is our comforter. Siya yung magko-comfort sa'yo. So sa buhay na to, paulit-ulit ko sasabihin, you should acknowledge Him. The Holy Spirit. Acknowledge Him in your life. Because He is the one who will empower us. We need to thank Jesus. We need to thank God the Father because He promised through the name of Jesus Christ that He will send the Holy Spirit through Him. Amen? Tandaan nyo, full gospel tayo. We believe in the Trinity, right? Because that's what the Bible says. Amen? Marami pong church nagtuturo ng Bible. Pero po hindi nila ina-acknowledge yung the third person in the Trinity. They only believe to God the Father. They don't even believe to Jesus. Only God the Father. Mali po yun. Trinitarian po tayo. Amen? So kapag ang Holy Spirit ang may control ng buhay mo, He will give you the strength that you need for you to be able to bear whatever suffering na pagdadaanan mo. Amen? Kaya mo kaya eh. Even the longest suffering that you will ever face in this life, kakayanin mo yun because you acknowledge the Holy Spirit within you. At ulitin ko ulit ha. Kapag pumunta ka rito and you accepted the Lord Jesus Christ, package deal na yon. Lord, I accept you as my Lord and my Savior. I repent to all my sins. So yung God the Father, God the Spirit, and God the Lord Jesus Christ, nasa iyo na. Hindi yung habang nagtatagal ka, darating yung Spirit. No. That time na in-accept mo siya, nasa iyo na yung tatlong yon. Tama? Siya nakakaunawa, taas ang kamay. Yung hindi nagtaas ng kamay, hindi naunawaan. Amen? Sige, sino nakakaunawa, taas ang kamay. Napahiya na lang yung iba kahit hindi naunawaan. Amen? Tandaan nyo mga anak. Listen to me carefully. Okay? God the Father, God the Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit is 3 in 1. Tatlo silang persona, isang Diyos. Lahat ng kanilang kapangyarihan, pare-parehas lang. This is what the Bible says. Ang last authority natin, ang Biblia. Amen? Kung hindi sinabi ng Bible, hindi ko sasabihin sa inyo yan. But sa ating pong encounter, pinapaliwanag namin na mabuti yan. Alam niyo, without the Holy Spirit, no power dito sa stage, dito sa pulpito. Walang power yan. Pero because of the works of the Holy Spirit, nagiging powerful. Yung naririnig ninyo. It's not me, it's about Him. Tama? We are able to speak with boldness and courage because of Him. How many of you believe that? Say amen. Kasi po sometimes, tayo mga Kristiyano na mismo, sinabi ng encourage the brethren, o sinabi ng I encourage you to believe to the Holy Spirit, hindi pa rin sila naniniwala. At kaya tayo mahinang Kristiyano. Kaya tayo sumusuko in times of battle. Kaya pag nagbasa ka pa lang ng Bible, unang opening mo pa lang, 2 verse pa lang, di ba ganyan ka na? Tama, mali? Say! Sino naka-experience nun? Because you don't acknowledge the Holy Spirit eh. Sabi mo, Lord, Holy Spirit, I will read the Bible. Give me the wisdom, the knowledge na kailangan ko. Subukan nyo kasi. Grabe, subukan nyo. Amen? Listen to me mga everybody. Kung hindi mo kaya, God will never allow you that issues na darating sa buhay mo. Kung hindi kaya ni Sister Eva ang cancer, hindi niya bibigay yon. Trangkaso lang, okay na sa kanya. Kasi hindi niya kaya. So, ang mga pagsubok po dumadating sa buhay natin, kung hindi mo kaya, hindi hayaan ng Diyos yan. Kasi alam niya susuko ka eh. Kaya ka dumadaan ng pagsubok kasi alam ng Diyos na kaya mo. Ang problema lang, kulang ka sa paniniwala at pananampalataya sa Kanya. Amen? Kulang ka lang.
At kaya mo nararanasan yan because alam ng Panginoon na may paniniwala ka sa Kanya. Alam mo yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya paglabas mo yan, victorious ka. Amen? Fruit of the Spirit is long-suffering. Fruit yan. Hindi yan dahil naranasan mo lang. Kapag yan nalagpasan mo, isa yan sa mga fruit ng Spirit ng Diyos. If you persevere, if you endure, makikita mo na meron ka ng fruit ng Holy Spirit with you. Say amen sa mga nakakaintindi. Amen? Kasi ganun po yun. Yung po yung sinasabi ng Bible. Di ba? Mga anak, I've been praising the Lord Jesus Christ always in my life. No po? I've been praising Him always in my life. Because of everything that I've been through. Ang dami ko po nalagpasan na trial sa buhay ko. Grabe. Ang dami. Bago po ako tumayo rito sa pulpito, ang dami na namin nalagpasan. For sure, Pastora Marisa and Pastor Jomar knows that also. Because they experienced that also. Hindi lang kami. Kayo mismo, humawak ka lang ng cell group. Ang dami ng pagsubok eh. The more na lumalaki ang simbahan, the more na dumadami ang suffering. Isipin nyo, meron kang 4 na anak, magkakasindugo na, nag-aaway-aaway pa nga eh. How about you? Ang purpose lang namin dito, lumago kayo at makarating kayo na heaven one day. Tama? Gusto namin mabago kayo, gusto namin tumino kayo, pagkatapos magre-rebelde ka pa. Grabe naman suffering yan, Lord. Tama? Amen. Yan lang ang gusto namin, promise, wala kami ibang gusto. Gusto namin pag kayo namatay, langit tayo lahat. Ayaw namin ma-left behind dito kasi po accountability ko kay lahat. Dito sa Alain, accountability kayo ni Pastor Jomar, Pastor Marisa. Ako, accountability ko lahat ng LRC. Isipin niyo yun? Ang laki na accountability namin sa inyo. Nanahimik sila. Bakit po tayo nanahimik? Naalala nyo, naisip nyo, no? Na hindi ganun kadali, no? Worship team, makita kayo rito, please. Naisip nyo, hindi ganun kadali, tama? Hindi mo maintindihan talaga sa una, kaya nga po tinuturo natin itong mga nata. Alam nyo ba, kapag po nakakarinig kami ni Pastor Jomar, Pastor Marisa ng mga word of encouragement, no po? Word of encouragement sa mga tao sa church, yung simpleng ano lang ba, yung, Tay, salamat po sa message, grabe. Tuwan-tuwa na kami yan. Tay, grabe po yung message. Salamat po. Glory to God, nak. Amen, amen, amen. Doon pa lang lahat ng suffering namin, bawi na Amen. Kasi lang naman ang gusto namin, na lahat kayo is makilala nyo si Lord sa buhay ninyong lahat. So again, tatandaan nyo po, tandaan niyo, God allows you to go through whatever you go through for a purpose and a reason. So, meron ka mang pinagdadaanan right now, meron pong purpose and meron reason yan. Wala kang ibang gagawin kundi lumapit kay Lord, manampalataya sa Kanya, gano'n mo kabigat yan, stand firm in your faith, huwag kang mawala, magpatuloy ka, at sabihin mo lang kay Lord, Lord, alam ko may purpose ka, may reason ka, para palakasin ako, para establish ako, para maging stable ako, para magkaroon ako ng tamang desisyon, kaya meron akong pinagdadaan ng ganito. So dahil narinig mo na yan, kailanman dumating ang problema, kailangan matatag ka na. Otherwise, paglabas mo rito at nakalimutan mo, yon ang malaking problema. Amen? Application is the key. Sabi mo sa katabi mo, application is the key. Isa pa, application is the key. Isa pa, application is the key. Tayo po tayo lahat.